dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginsugiran ako ni Mita nga mapakasal na si Melanie kay Mohammed. Kag pagkatapos ang ila kasal, dalon niya si Melanie sa Saudi. Kag paistaron niya sa Villa nga daw isa ka prinsesa. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Mau Diyos ko, wala gid ako yung maguna-una nga amo sina ang imo buhaton sa imo anak. Wala mo siya ginsugiran sa matuon nga dalon gali siya ni Mohammed sa Saudi. Wala ko siya ginsugiran, Chay. Kagkahibalo man ko nga mamatok siya. Apang sa luyag niya kag sa indi, masunod siya sa gusto nga matabo ni Mohammed. Wala na siya sang mahimo. Tumano niya ang tanan nga gusto ni Mohammed. Wala makahibalo si Melanie sa matuod. Wala siya makahibalo nga daloon siya ni Mohammed pagkatapos nga maaprubahan ang iyang visa. Wala na siya matuod nagreklamo kung tandugon siya ni Mohammed. Apang nakahibalo ako nga hindi siya magpakasal sa Arabo. Pero mangin asawa na siya ni Mohammed. Kag hindi ko yung magpasugot nga mauntat pa ang hamungaya namon nga pagpangabuhi. Kinahanglan masunod siya sa tanan namon nga gusto. Kag samtang wala pa matapos ang iyang visa,
Si Chay Martina, paandaman ko nga daan siya. Nga hindi siya magpanugid kay Melanie sang bisan ano. Chay, di na si Melanie? Ato sa iya amiga nga si Mary. Chay, abi sugata to siya ay. Papaulian siya. Possible akong mag-abot si Mohammed, haw? Kag maakig ini, kung wala siya. May. Uy, nga maakig siya. Wala siya sang rason nga magpangakig kay Melanie. Chay, kasal na sila nga duha. May. Nakasal? Kasal siling mo? Oo, Chay. Nakasal na sila ni Melanie. Ay, wala ako makahibalo sila, ah. Kag wala ko man makita si Melanie nga nagabayo pang kasal. Piki ang ila kasal mo. Ginbayaran ko ang nagrehistro sang ila nga marriage contract. Kag abi mo, kadako bala sang ginbayad ko, $1. Ano? Ayaw mo, Diyos ko. Kinakulbaan ako sa manginbuga sa tanan nga inimita. Kinakulbaan ako. Hindi ka magpalibog, Chay, ah. Kung makuha ang visa ni Melanie, mahimo na sila nga makalakat ni Mohammed sa Saudi. Sir, may problema ang papeles ngayon. Problema? Parte sa ano yun ha? Parte ni sa application ng visa ni Mrs. Mita Villamor. Anong problema? Nagbalik na nga ako niya pa background check. Ang anak ni Mrs. Villamor na gina-apply niya sa visa, hindi pwede nga maaprubahan. Nga man. Pulos peke ang papeles nga ginhatag sa aton, sir. Ano? Ang kasal, peke. Kagamuman ang edad. Sunod sa information, ang matuod nga edad ni Melanie Villamor, 14 years old pa lang. Apang sa marriage contract nga ini, 18 na siya. Kaya ang papilis ng kasal, peke man. Amo bala? Nagduha-duha ako. Bangod, ang husband, 60 anyos. Kaya ang babae, minor di edad. Ganigin pausisa ko ang simbahan nga nagkasal sa ila. Kag wala sila sa kasal didto nga si Melanie. Kaya ang saksi among iya Iloy kag isa ka tawo nga wala makilala. Makadto diri karon ang iya Iloy agud kuhaon ang visa. Ano nga ton buhaton, sir? I-hold ang visa. Kag manawag ako sa NBI. Nadiskubrihan nga pulos piki ang papeles nga ginpresenta ni Mita para sa visa ni Melanie, gani ginpa-hold ang visa sini sa pagpadayon ko pagid. Bah, may nagkapanuktok. Ara na! Bah, duha ka lalaki? Sino ka mo? Ikaw si Mrs. Villamor? Oo. NBI. NBI? Hindi. Arestado ka sa child trafficking. Si Mitang nagapanawag sa akon. Sabton ko ini.
Hello. Mohamed? Oh, anong balita, Mita? Pamati, Mohamed. Ari ako diri subong sa police headquarters. Police headquarters? Anong natabo? Gindakop nila ako sa sala nga child trafficking kuno. Kag kinahanglang ipanginwala naton ini. Magkadto ka diri subong gid. Ano? Sa ano sila nakaibalo? Ambot, wala ako magkahibalo. Basta, magkadto ka diri subong gid. Ati ho, magkadto ako. Bye. Oh, malayan ini. Wala ko sang pwersa sa lugar nga ini. Ginpasalig ako ni Mita. Nga wala sang malain nga matabo sa akon. Bangod anak niya mismo si Melanie. Wala ako sa ginhimo nga malain sa akon anak ya, sir. Kag si Mohamed, bana niya inaya. Ara man ang ila marriage contract. Nag-apply la ako sang visa para sa akon anak. Agod nga makaupod siya sa iyabana sa Saudi. Anong malain dira, sir man? Ang tanan nga elemento sa child trafficking, nabuhat mo, Mrs. Ang imo anak, minor de edad. Kay sa edad niya nga 13 anyos, ginabusuhan na siya sa bulig mo. Gintapak mong matarong sa isa ka bata. Ang right of the child. Matagi nga ginlapas mo, ina. Ginlapas mo ang aton konstitusyon. Nakaibalo kasi na. Kag hindi na kinanglan nga isa-isahon ko pa. Tinonto! Ako ang iloy ni Melanie, sir. Kagang isa ka iloy, wala sang ginahandom, kundi ang kaayuhan sang iya anak. Ginhimo ko lang ang tanan, agod nga mangin maayong kabuhi sang akon anak. Mrs., mahimo ka nga makakuha sang abogado mo, agod makapangapin sa imo. Apang ang bata mo subong, ato na sa kustudiya sang DSWD. Ano? Ay, hindi Hindi mahimo ina, sir. Ako ang iloy. Kag wala kasang labot sa akon anak. Maakusar ko ya. Maakusar ako, sir. Sa hindi gid ako makapati sang natabo ngayon ni Agustin. Napriso gali si Mita. Kag ato siya subong sa police headquarters. Kag diin na iya si Mohamed. At large siya. Kag ginapangita siya subong sa mga pulis. Apang may pagbanta ako nga nakapalagyo na siya sa mga pulis. Kag ato na siya sa Saudi Arabia. Te, si Melanie iya, anong natabo sa iya? Ato siya subong sa kustudiya sang DSWD. Samtang ginakaso pa ang kaso ni Mita. Makaluluoy man si Melanie. Wala siya makahibalo sang matuod nga plano ni Mita. Kag sang Arabo nga ato. Ang mulat ng kuya ang Mohamed. Wala siya madakpan. Nakapauli na siguro sa Saudi Arabia eh. Kinbayaan ang niya ako diri. Nakahibalo na gid siya nga gindakop ako sa mga pulis. Mita? Che Martina, ikaw gali. Ikaw galing ginasiling nga bisita ko. Oo, ako. Si Mohamed. Nadula siya, Chay. Kag wala mahibal kung sa diin na siya. Wala gid ako maguna-una nga mo ining matabo, Chay. Akusado ako sa child trafficking. Chay, kung mapriso ko, ikaw na lang bahala kay Melanie, ha? Apang ginhimo ko lang ini. Tungod abi ko. Mangin maayong kabuhi namon. Sala bala ina, Chay?
Ang animal nga Muhammad. Inpabayaan niya ako. Putra, idad nga tawo. Kung nakahibalo na ako nga amo ni matabo, wala ko ato pagbuhata Camila ni Chay. Naghinuluso lagi ako. Naghinuluso lagi ako, Chay. Napriso si Mita sa koreksyonal sa may bilibid. Hindi magsubra sa napulo ka tuig ang pamatbat sa iya. Kag si Milani, ari naman sa akon puder. Isa kalikom ang ula ko masugid kay Mita. Ako ang naghatag sang tip sa Bureau of Immigration parte sa visa nga ginaplayan ni Mita. Kag amo ina nga sa ila pagpangusisa, nabukaran ang batuod nga kahimtangan ni Milani. Subong, si Milani napadayon sa iya pag-eskwela. Kag nagapangamuyo ako nga kuntani, malimta niya sa pila ka adlaw ang natabo sa iya kabuhi, kag mapatawad na niya ang yailoy. Si Muhammad, wala mahibali kundiin. Nagapati ako, nagpauli siya sa Saudi Arabia. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay. Madamo gin nga salamat, ang tagpasakop, Martina, sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato pratuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato pratuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas pa Radio Bombo!